Ayan, so meron na naman tayong gagawin ngayon mga idol. Oh. Ginagawa na nga pala mga idol. Yan, oh. So Rouser 135 naman ulit yan. Saan ka galing, boss? Montalban pa. Montalban, Rizal. So pinuntahan tayo ni sir dito sa bahay. Yan. Okay, so ito mga idol, no, bubuhin natin tong makina ng motor. No, walay-walay na. Oh. Wala na, hindi natin malalaman kung saan na naman yung iba niyan. Yan. So ito mga idol, natuturo ko sa inyo kung paano magbuo nitong transmission set. Kasi itong kay Busing, kaya natin siya pinalitan ng parts out lang din kasi masakit sa bulsa tong ano nito, original, no? Kaya natin pinalitan yung sa kanya. Yan, makikita nyo naman, oh. Wala na. Ang lalaki na ng ano, parang kinakain siya ng daga pa unti-unti. Yan, oh. Yan. Kaya pala sabi mo, parang may kumakayaw din, oh. Maugong. Oo, maugong, ano. Kasi dahil dito, masyadong malaki na yung ano. Tsaka, ang laki na rin talaga. Unti na lang, masisibak na eh. Yan, so ngayon, ilalagay natin ang transmission seat dito mga idol. Yan, ituturo ko sa inyo step by step, no. Transmission seat, shift drum, shifting forks, shifting pin, tapos yung return spring kung paano siya ilagay. Ayan, so ilalagay natin siya lahat mga idol. Okay, so umpisa na natin. Lalagay na natin siya mga idol, no, para makakuha din ng ideya yung iba at hindi magkabali-baliktad. So ito kasi yun, kinalas-kalas na natin yan eh. Yan, so salpak natin sa transmission gear naman mga idol. Ito yung output shaft niya, so kaya siya tinatawag na output shaft kasi nakalabas to sa makina. Ito naman yung input shaft niya mga idol, kasi itong sa clutch side niya ay nandun pa rin sa loob sa may clutch lining side niya. Okay, so ilalagay natin to isa-isa, tuturo ko sa inyo. So ito namang input, pag tinanggal yan mga idol, baka makalimutan nyo, no. Meron niyang circlip, tapos bago ang circlip mga idol, meron niya siyang washer. Ayan, may washer na maliit. So huwag yung kakalimutan yan kasi pagka wala yung washer na yan, papalo yan, possible na mababasag ito, mawawasak ito, no. Biglang papalo kasi yan, tak. Malakas yung pitik niya kasi sobra, malayo yung gap niya, no. Yan, so ito naman sa pinakahuling gear niya, wala tong ano mga idol, kahit balik ta rin ito. Walang problema to. Yan, salpak nyo lang siya pag ganun. Yan, tapos ito yung washer niya na manipis. Okay. Tapos dito naman sa output shaft niya mga idol. Ganun din eh. Pagka nabunot niyo siya, ayan, wala na malaglag yan. Huwag lang matanggal yung circlip na to. So sa output shaft naman niya mga idol, wala siyang ibang washer. Wala siyang ibang washer na. Pagka tinanggal niyo siya na pag ganito, salpak lang yung diretso. Okay. So matatandaan nyo, pagka naghiwalay yung transmission, lagi yung unang titinan mga idol ito para may idea kayo. Ayan o. Makikita nyo yan, yung bilog na yan. Kakaiba yan dito, malapad, no? Ngayon, sa paglagay niyan mga idol, wag yung babalik ta rin na ganito. Ayan, delikado yan. Papasok din kasi yan, pero warak yan. Okay, lagi yung papansinin. Itong bilog na to, ito yung dito. Yung parang may oblong, yun yung sa taas. Yan o. Okay, ganyan siya. Tapos sa paglagay naman ng isang gear, ito, meron yan siyang bushing. Ito yung bushing niya. So bushing muna pag ganun. Tapos saka mo ilalagay ito. Pa ganyan. Tapos washer. Yan. So ganun lang, no. Ngayon lalagay na natin siya dito sa motor para magkaroon din ng idea yung iba. Okay, sa paglagay naman ng transmission, mahaba dyan dito maiksi. Ganun lang, salpak nyo na siya pag ganun. Yan. Lagay na natin. So, ayan ang paglagay niyan mga idol. So, dito tayo sa return spring yan. Makita nyo yan, oh. Ito yung kinakapitan ng kicker. So, sa paglagay naman nito mga idol, meron niyang guide. Yan, oh. Yung maliit na butas, suot nyo lang to. Yan. Para hindi gagalaw. Kasi pag nilagay nyo ito na hindi nakalihis mga idol, nakaganyan, patay yan. Pag kick nyan, itong buong cover na to, durog po yan mga idol, no? Ayan, so yan paglagay niya. Ito tayo sa shifting fork yan. Anong pinagkaiba niyan? Tsaka ito maiksi, di ba? Itong dalawa na to mga idol yan. Laging ang paglagay nito talaga lagi mga idol, harapan. Mapapansin nyo yan, mahaba oh. Dito maiksi, ganoon din to. Mahaba, maiksi. So, ito, kailangan kasi harapan. So sa paglagay nito, ganito lang. Una, ilalagay nyo siya, yan, nakatiyaya. Para matandaan ng iba, yung sa mga gumagawa ng mga rouser, no? Yan.
Yan, silagay natin nakatihaya, no? Yan, nakatihaya yan. Yung isa nakataob. Ayan, no? Baka magkamali kasi kayo nito. Durog lahat, walang matira. So ito namang maliit na ito mga idol yan. Meron din niyang pagitan. Ayan, no? So paglagay niya ganito lang. Ito naman pataob. Ayan. So ilalagay na natin yung shift drum. So ganoon lang paglagay ng shifting fork, no? Ngayon dito tayo sa shift drum niya. Yan. Sa shift drum naman mga idol, diretso lang yan. Shift drum, no? Lagayan nyo lang siya pag ganito. Yan. Shoot na. Tapos, ito mga idol yan, no? Ito mga idol, iangat nyo siya ng kunti para mas-shoot siya dito sa mismong shift drum. Angat nyo lang ito ng isa para pasok, di ba? Tapos, lagay nyo yung pin. Yan. So dito ganun din. Ganun din dito. Iangat nyo rin to dito sa taas para ma-shoot. Yan. Tapos ganun din sa ilalim. Ayan, kasi pag diniretso nyo lang siya, hindi naman to papasok eh. Ayun, meron din siya doon. Para ma-shoot lang siya dito sa mga kanal na to. Yan, angatin natin tong ilalim kunti. Yan. Tapos lagay din natin yung pin. Yan, lagay natin yung pin. Yun. Sa pag-check naman mga idol kung papasok lahat, siyempre kakambya mo. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. 4. Pasok, di ba? Pasok lahat. Ngayon, balik natin. 1, 2, 3, 4. Ayan. Push neutral. So, ganun lang ang pag-check mga idol. Ganun lang paglagay ng transmission. Set at shifting port, shift drum at mga pin. Okay, so ngayon lalagyan siya ng gasket, ilalagay natin siguro yan, so ubuhin na natin siya. Alright, so sana may natulungan na naman tayo dun sa mga mahilig magkalikot ng mga motor mga idol para kahit paano tayo na rin magawa-gawa ng mga ganito. Basic lang naman to, basta mapag-aralan nyo lang, tandaan nyo lang paano nyo tinalas, paano nyo. Okay, so yun lang, maraming salamat. Ayan mga idol, so ito na yung Rouser 1359 ni Burrell natin, no? So medyo maingay kasi ito kanina, hindi lang natin naparinig yung andar kasi nawala sa isip ko yung pandarin muna bago ano, pero sulit naman kasi tumahimik naman siya. Ayan, so pandarin natin, no? Ayan na, ito yung andar. Apa mo yung number ko sir? Uy, wala kayong maririnig dyan. Yan, so ganun lang mga idol, basta nasa tamang paglagay lang ng mga shift drum, shifting fork, mga pin, lalo dun sa shifting fork mga idol, no? Tsaka yung sa transmission, wag natin kakalimutan kung saan siya nakapwesto. Okay, so yun lang, sana nakabigay na naman tayo ng idea. Okay, so yun lang mga idol, no? Maraming salamat at God bless sa atin.